Biglang nakipagkasundo ang mga mamamayan ng Iran sa Israel at nagbigay ng impormasyon sa Israeli intelligence tungkol sa lokasyon ng mga opisyal ng militar at politika ng rehimeng Iranian. Sabi ng New York Times, matapos ipaubaya sa US ang pag-atake sa military na pasilidad ng Iran, nakatutok na ang Israel sa paghahanap ng mga pinuno. Mula sa mga lider ng bansa at ahensya ng seguridad hanggang sa mga mababang ranggong kumander na nagkokontrol ng populasyon at sumusupil sa galit ng publiko. Ang estratehiya ni punong ministro Benjamin Netanyahu ay nakatuon sa pag-destabilize ng rehimen at paglihan ng kondisyon para sa pag-aalsa ng mamamayan. Sa pagpapatupad nito, sinusunod ng Israel ang isang malinaw na plano para sirain ang mga pasilidad, unit at mga pinuno ng Persang panseguridad gamit ang tulong ng mga karaniwang Iranian. At heto ang balita para sa inyo. Ngayong araw pinatay ng Israel si Ismail Abdullah, ministro ng intelihensya ng Iran. Ayon sa mga source, nagawa ito dahil sa tulong ng mga impormante sa loob ng Iran. Kawili-wili ang paksang ito at may mga lumabas na interesanteng impormasyon na magandang pag-usapan natin sabay-sabay. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa video description. Doon agad naming pinopost ang mga bagong balita. Ang mainit na balita ngayon sa gitnang silangan ay ito. Ang ministro ng intelihensya ng Iran na si Ismail Khatib ay napatay sa Tehran dahil sa isang airstrike ng Israel. Iniulat ito ng ministro ng depensa ng Israel, Israel Katz. Ayon sa kanya, isinagawa ang pag-atake noong gabi ng Marso 18. Dagdag pa ni Katz, siya at si punong ministro Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng pahintulot sa sandatahang lakas ng Israel na likitahin ang sinumang mataas na opisyal ng Iran nang hindi na kailangan ng karagdagang pag-apruba kapag nakita o matake. Susunod ay ang pahayag ni Katz. Nasa isang mahalagang yugto tayo ng digmaan. Malinaw at tiyak ang pulisya ng Israel. Walang sinuman sa Iran ang may immunity at lahat ay target. Sa Iran, hindi pa kinukumpirma ang balita tungkol sa pagkamatay ni Khatib. Siya ay isang relihiyosong lider at hawak niya ang posisyon ng ministro ng intelligence mula pa noong Agosto 2021. Noong Marso 17, inihayag ng Israel ang pagpatay sa kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran na si Ali Larijani. Kinumpirma ng mga opisyal sa Tehran ang balitang ito. Kasama ni Larijani, napatay din ang anak niyang si Martiza at Deputy Chief ng Security Service na si Ali Riza Beyat. Kasama pati ang commander ng Basij. Это силы, входящие в состав корпуса. Ng Islamikong Revolusyon na si Ghalam Rez Soleimani. Si Larijani ang pinakamataas na opisyal ng Iran na napatay mula noong pagkamatay ni Ali Khamenei, ang pinakamataas na leader ng bansa. Dahil si Larijani ang tinuturing na tunay na leader ng Iran matapos ang pagkamatay ni Khamenei. Dahil walang nakakita, nakarinig o nakakaalam kung nasaan si Khamenei kung buhay pa siya. Dahil may maraming impormasyon na siya ay nasugatan, dinala siya sa Moscow. Pero sa totoo lang, nakita lang ng lahat si Khamenei sa karton. Ayon sa New York Times, bago magsimula ang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong Pebrero 28, si Larijani ang naging aktwal na pinuno ng Islamikong Republika kahit buhay pa noon si Ali Khamenei. Si Ali Khamenei ang nagutos sa kanya na supilin ang protesta sa gitna ng krisis sa ekonomiya at maghanda sa digmaan. Matapos mapatay si Larijani, ayon sa Islamikong mga source ng New York Times sa Tehran, lalong nabahala ang mga opisyal ng Iran sa kanilang seguridad dahil naniniwala silang hindi titigil ang Israel hanggat di napatay lahat ng lider at mapatalsik ang rehimen. At dito na lumalabas ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ipinaubaya sa Estados Unidos ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng militar ng Iran. Ang Israel ay nakatutok sa paghahanap ng mga pinuno. Mula sa mga lider ng bansa, ahensya ng seguridad, hanggang sa mga mababang ranggo na komander, sila ang may responsibilidad sa pagkontrol ng populasyon. At sa pagsugpo ng kawalang kasiyahan ng publiko, ibig sabihin sa mga komander na namumuno sa pagsugpo ng anumang protesta. Ayon sa New York Times, ito ang estratehiya ni punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. Tumutok ito sa destabilisasyon ng rehimen at paghikayat ng pag-aalsa ng mga Iranian.
Sa pagpapatupad nito, sumusunod ang Israel sa malinaw na plano para sirain ang pasilidad, unit at mga pinuno ng mga puwersa ng seguridad at gumagamit sila ng tulong mula sa mga karaniwang Iranian para dito. At heto ang balita. Ngayon, ang Wall Street Journal ay iniulat at ito ang kanilang sinabi. Noong gabi ng Martes, nakatanggap ang Israel mula sa mga karaniwang Iranian ng impormasyon na si Ghalam-Reza Soleimani, ang leader ng milisyang Basij ng Islamic Revolutionary Guard Corps na lumahok sa marahas na pagsupil ng mga protesta ng mamamayan noong Enero, ay nagtago sa isang tolda sa isang parke ng kagubatan sa Tehran, kasama ang kanyang mga kinatawan. Ito mismo ang inaasahan ng Israel na sistematikong binobomba ang mga gusali ng mga namumunong ahensya at mga command post ng Basij. Napatay sina Soleimani at ang kanyang deputy sa isang pag-atake sa parke. Kinagabihan, napatay din si Ali Larijani, kalihim ng Security Council ng Iran. Dito na pumasok ang oposisyong pahayagan ng Iran, ang Iran International, na nagsabi, naging posible ang pagpatay kay Larijani dahil sa impormasyong paniktik na nakuha ng mga intelligence agencies ng Israel mula sa mga residente ng Tehran. Pinalawak ng Israel ang kampanyang militar mula sa mga command post ng IRGC, Basij at iba pang ahensya ng seguridad papunta sa mga checkpoint at roadblock gamit ang kamikaze drone. Madalas, ang impormasyon para sa mga pag-atake ng Israel ay nagmumula sa mga lokal na residente. At sa ganitong konteksto, isinulat ng New York Times ang isang napapanahong sipi. Ang ganitong katumpak at epektibong kampanya ay nagdudulot ng malawakang takot sa hanay ng mga opisyal ng Iran. Isang opisyal ang nagsabi sa pahayagan na maraming kasamahan ang tumawag dahil nag-aalala sa kaligtasan ng mga lider at sarili nila. Ayon sa kanya, iisa ang tanong ng lahat, sino ang susunod? Isa pang opisyal ang nagsabing nanghinig siya nang matanggap ang tawag tungkol sa pagpatay kay Larijani. Ayon sa kanya, natatakot ang mga ahensya ng gobyerno na hindi titigil ang Israel hanggat di nalilipol ang lahat ng lider at ang Islamikong Republika. Samantala, si Lieutenant Colonel Shahar Kaifman na hanggang 2022 ay namuno sa Iranian Division ng Military Intelligence ng Israel ay nagdududa sa posibilidad ng isang pag-aalsa laban sa namumunong rehimen sa Iran. Tinitiyak niya na ang Basij ay isang napakalaking grupo na may maraming baril at hindi sila basta-basta susuko. Kung susuko sila, mismong mga tao ng Iran ang maglilipol sa kanila. At sigurado siya na sa Iran, wala na isang tao na ang kamatayan ay tunay na makakapagbago sa takbo ng digmaan. Naniniwala si Brigadier General Eran Ortal, dating mataas na opisyal ng militar ng Israel, na may lohika pa rin sa estratehiya ni Netanyahu. Ang pagbagsak ng rehimen mula sa loob na nagsimula na ay bibilis kung pahihinain ang mga mapanupil na ahensya. Ang mga karaniwang miyembro ng Basij na tinatayang nasa pagitan ng 600,000 hanggang 1,000,000 ay likas na walang pagkukusa at tumaasa lamang sa mga utos ng kanilang mga komandante, kaya ang pagtanggal sa mga ito ay maaaring makasira sa bisa ng milisya. Pinalawak ng Israel ang mga target ng pambubomba mula punong tanggapan at command post hanggang sa mga lugar na tinipunan ng mga pinuno at tauhan ng seguridad. Ayon sa Wall Street Journal, kasama rito ang sports complex, parke ng kagubatan kung saan napatay si Soleimani, tanggapan ng pulisya at iba pa. Higit pa rito, ayon sa Wall Street Journal, nagsimulang tumawag ang mga tauhan ng Israeli intelligence sa ilang mga Iranian na komander, pinagbabantaan sila at ang kanilang mga pamilya kung susubukan nilang hadlangan ang posibleng pag-aalsa ng mamamayang Iranian. Ayon sa diaryo, sa Tehran, pati militar ay nagsasabing wasak na ang rehimen, kaya tapos na ang lahat. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, lubos akong magpapasalamat sa anumang pinansyal na suporta na makakatulong sa pag-unlad ng ating channel. Pwede kayong mag-donate, mag-subscribe o maging sponsor sa YouTube. Nasa video description ang lahat ng link at detalye. O kaya naman ay iskan ninyo ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.